Nag-aya nga si dading lumabas kami kahit late na. Medyo madilim na nga yan ang mga oras nga yan kasi nga maghapon na kami nakahilata sa Sana bahay. all. Naisipan nga ni dading lumabas para nga bumili ng gamot. Akala nyo lalabas kami para kumain. O hindi. Dahil nga naubusan na siya ng stock din sa bahay kaya ayan nag-ayang lumabas at para nga bumili ng gamot laang niya. Dito na nga kami sa may butik at dito lang naman yan malapit sa labasan sa labas ng aming village. Pagkatapos nga namin bumili ng gamot niya ay dediretso naman kami doon sa bilihan ng bigas. Sarado kasi doon sa loob ng village namin doon sa binibilhan namin kaya aray dadayo muna kami din sa may phase 5. Malapit lang naman kasi itong aming bibilhan din sa may butika kaya dito na lang kami bibili. Kailangan na namin bumili dahil malapit nang maubos yung aming stock sa bahay at wala akong ipapakain sa mga batang person. Rice is life nga, ika nga nila sa mga Pinoy hindi mabubuhay kung walang kanin. 3 beses nga kami kumain sa maghapon ng kanin kaya hindi kami magsasaing. Sa panahon nga ito'y napakataas na nga ang presyo ng bigas kaya ayan kahit nga mahal ang bigas hindi kami bibili. Ang taas na nga ng mga presyo ng bigas ngayon kaya yan si daddy hina-high blood na rin sa taas ng bilihin. At siya na nga ang namili ng klase ng bigas kung anong aming bibilhin. 2 klaseng bigas nga ang aming binili para imimix na lang namin. Ayaw din naman namin ng masyadong malambot kaya ayan bumili kami din ng tigpo 46 at saka tig 50. Ganto nga kami bumili ng bigas, pinaghahalo na lang namin yung 2 klase. At pagkatapos nga namin bumili ng bigas ay ayan, pauwi na kami. Naghahanap nga si daddy ng siomay ay wala naman din sa may kanto. May pinareserve na nga kaming isaw doon sa malapit sa amin kaya dadaanan na lang namin. Dahil gusto rin naman ng mga batang person ng inihaw kaya yan ang ulam namin for today's video. At malapit na nga kami din sa may isawan at dadaanan ko na nga yung aking pinareserve. Kami nga laging dito nabili, nagkataon nga lang dadalawang inabutan namin ngayon. Halos ubos nga lang lagi ang kanilang paninda pag sila ay nagluluto. Ibinaba na nga ako din ni daddy at siya ay umuna na nga at hinatid muna yung aming binili. Sumunod nga din si ate at si daddy. Dahil bumili nga si daddy ng talong at ang sabi niya gusto niya mag-ensilada. Ilalaga na nga lang daw niya para mabilis. Ang sabi ko naman makiihaw na lang kami din. Buti pumayag nga si kuya at mabait naman are at din na nga kami pinag-ihaw sa kanilang ihawan. O diba nakalibre na ng luto ang person, nakatipid pa ng gasol, san ka pa? Inaantay na nga naming maluto aring talong dahil nakaready na nga itong aming in-order. At bumili na nga rin ako ng 2 pirasong kamatis para ilahok namin sa ensiladang talong. At ito na nga yung aming binili at uuwi na nga kami para nga maghapunan. Simple nga lang tong ulam namin pero wag kayo't mahal din naman itong presyo ng inihaw. Hindi na nga lang din ako nagluto dahil para nga makatipid na rin sa gasol at wala rin naman kaming maisip na may ulam kaya ito na lamang ang aming binili. At andito na nga kami ng daddy sa may harapan ng gate. Pagkapasok ko nga din sa loob ay are naman ang aking inabutan. At andito nga yung mga batang person busy sa pagsa-cellphone. Halos magkapalit na nga sila ng mukha dahil nga sa panonood. Ire-ready na nga namin ang aming hapunan. O siya, hanggang dito na lang muna ating video for today. Thank you for watching. See you on next vlog.